Sword intent. Ang iyong espada, napakababa. Tuturuan kita. Ang bulaklak sa buong bulwagan ay lasing, 3,000 bisita. Isang espaday nagyelong hamog, 14 na estado. Hindi ba't ito'y taong walang kapangyarihan? Kahit walang espada, nakapaglabas pa rin ng sword intent. Bata, nangahas kang saktan ang aming binata. Patayin siya. Wala na. Napakaraming golden core laban sa kanyang isa lang. Kahit na siya ay isang Nasenso Grandmaster, hindi pa rin siya makakatalo sa kanila. Ako ay may isang espada na kayang magbukas ng langit na pinto. Kayang patayin ang mga demonyo at Diyos. Mga Ginoo, panoorin niyo. Espada, akayin. Ang mga bituin. Ang espadang ito. Bakit ko nakikita ang aking kaluluwa na humihiwalay sa katawan? Matanda, nagkamali kami. Hindi na kami maglalakas loob. Kabataang Chu. Maganda, ayos ka lang ba? Baba. Ka. Kung gusto mo ang anak kong babae, bakit hindi na lang kayo magpakasal ngayon din? Magpakasal na kayo. Tatay, Ganda. Anak, alam mo ba kung gaano kakilabot ang ginawa ni Ginoong Tsu kanina? Siguro nasa nasasabik na yugto siya, hindi. Kundi nasa dakilang pagtawid na yugto. Talagang malakas siya. Kung mapapasok natin siya sa pamilya natin, kasama mo siya sa pagpunta sa pagtatalaga ng mga alagad ng Woody Sect pagkatapos ng 3 araw, siguradong mananalo ka. tatay, pero parang may mali sa taong to. Kanina, wala siyang anumang kapangyarihan, tapos bigla siyang nakapagpatama ng ganong atake. Ano ba alam mo? Gusto ng mga dalubhasa na itago ang kanilang kapangyarihan. Nagpapanggap na mahina. Medyo nahihiya ang anak kong babae, pero hanga na hanga siya sa'yo, Ginoong Tsu. Ginoong Tsu. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, mataas ang brado ng alak. Ginoong Tsu. Ginoong, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang gagawin? Bilisan nyo at dalhin si Ginoong Tsu sa loob para magpahinga. Nagpadala ang pamilya Su ng mga handog para sa kasal. Humihiling na mapakasal ang anak na babae ng pamilya Shen, kay Shen Qingcheng. Ano ang nangyari kay Bukwe? Huwag kayong magkakamali, nahilo lang si Ginoong Tsu sa alak. Tamang-tama ang pagdating nyo, pupunta sana ako sa pamilya Su para mag-alok ng kasal. Sino po kayo, Ginoong Kabataan? Nakita ko na po ang Panginoon ng pamilya Shen. Ako po ay pinsan ni Bukwe, si Gao Chansi. Narinig ko na ang anak na babae ng pamilya Shen sa Yunchao ay magalang, mabait at napakaganda. Kaya nga, dahil nagkamali ang pinsan ko kahapon, narito ako ngayon. Magbayad. Ano pong sinasabi nyo? Ang anak kong babae ang matagal nang hanga kay Ginoong Tsu. Tamang-tama. Talaga? Binibining Shen, patawarin mo na ang bonsong kapatid. Pero narinig ko na kahapon. Ano pong sinasabi? Si Ginoong Tsu ang matagal nang umiibig sa anak kong babae. Kaya nagawa niya ang ganoong kahangalang bagay. Pinapatawad ko na siya. Maliit na bagay lang yan. Pero, may maliit na hiling ako. Sabihin po. Kung kaya ko, huwag ko kayong mag-atubiling sabihin. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta ang pamilya namin sa pagtatalaga ng mga alagad ng Woody Sect. Hindi ko alam kung si Ginoong Tsu ay gusto bang samahan ang anak kong babae.
Maliit na bagay lang yan, tinatanggap ko na para sa kanya. Ang galing. Pagkatapos na malaking pagdiriwang na yon, magtatalaga na tayo ng kasal. Mabuti. Kakausapin ko siya. Si Wang Xiao. Hindi ako si Wang Xiao. Wang Xiao, ako. Kuya, bakit ka nandito? Halika, ang galing mo pala. Pumasok ka sa kwarto niya ng hating gabi, naligo kayong magkasama, tapos pinatawad ka pa. Nalasing ako, ano ba yan? Sigs na, inayos ko na lahat. Sa ilang araw, samahan mo si Shen Qingcheng sa pagdalo sa seremonya ng pagtanggap ng mga bagong alagad ng Wudi Sect. Sa araw na iyon, ako ang magiging pangunahing tagasuri, palulusutin kita. Yung bagay ninyong dalawa ay matutuloy na. Anong matutuloy? Pumayag ba ang master? Sasabihin ko sa'yo, si Shen Qingcheng ay personal na pinili ng master para sa'yo. Mas mabuti pang makuha mo siya, kung hindi ang master ay papatayin ka o lalasingin ka hanggang mamatay. Tatay, napag-usapan na lang ninyo ako ng ganun-ganun lang. Anong napag-usapan? Tingnan mo, ang guwapo niyang Master Chu. At saka, ang mamahaling mga regalo niya. Ay tiyak na mataas ang posisyon ng pamilya Chu. Isa pa, kumalat na ang balita tungkol sa inyong dalawa. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, anak, masisira ang buhay mo. Pero, tatay, Anong pero? Gusto mo bang pakasalan si Wang Qiang? Kung ganun, hindi na kita abalahin pa, Master Shen. Si Bukwe, hindi ko na siya isasama. Iwan ko siya rito para makapagsorry ng maayos kay Miss Shen. Sage. Sige na, huwag kang mag-alala, alagaan ko. Ang magiging manugang ko. Umuwi ka na, batiin mo ang magiging biyenan ko. Qingcheng, halika, makipagkilala ka. Kay Yang Master Chu. Kung gayon, ako na po. Ang alis. Ingat. Atay. Si Tsubuko ito, 3 araw na ang nakalipas. Pinutol niya ang aking 9 yuan glass pendant sa isang hiwa lamang. Impossible. Walang anumang kapangyarihan ang taong ito. Tiyak na may mahiwagang bagay siya. Baka naman. May matataas na tao sa likod niya. Huwag kang mag-alala. Ito ang seremonya ng pagtanggap ng mga bagong alagad ng Wudi Sect. Kahit may matataas na tao o mahiwagang bagay sa likod niya, sa lakas mo, walang sinuman doon ang makakatalo sa'yo. tatay, sigurado ka bang mananalo siya? Nitong 3 araw, wala siyang ipinakita na anumang kapangyarihan. At sa seremonya ng pagtanggap ng alagad, bawal ang lahat ng magic items. Huwag kang mag-alala. Sa isang ihi pa lang ng espada niya, patunay na ang manugang ko ay hindi ordinaryo. Iyak na nagtatago siya ng tunay niyang kapangyarihan. Halika, halika. Sasali ako sa paligsahan ng inyong sekta para maging alagad. Pero dati, diretsong tinanggap lang ako bilang alagad. Yung 3 pagsubok sa paligsahan ito, wala akong napasa noon. Walang talento, walang lakas. At sa huling labanan, wala talaga akong kapangyarihan, kuya. Gusto mo ba akong patayin? Mga kasama, ngayong nagkita-kita na tayo. Ang paligsahan para maging alagad ay magsisimula na. Unang pagsubok, talento. Sino ang mauuna? Atay, hindi ba si Tio ang magiging tagapagsubok? Sumulat ang tiyo mo noong isang araw. Sinabi ng pinuno ng sekta, pinalitan ang tagapagsubok para walang hinala. Pero okay lang. Sa lakas mo, walang makakatalo sa iyo dito. Nakita mo ba? Si Kuya ang tagapagsubok. Anong ikinatatakot mo? Kaibigan Shen, nabalitaan kong 3 araw na ang nakalipas. Hinampas na espada ni Jitsu ang 9 yuan glass pendant ng anak ko. Kaya't hayaan nating makita ng lahat ang tunay na talento ni Jitsu. Ano? Hinampas ang 9 yuan glass pendant? Kayang hadlangan iyon ng isang atake mula sa Nascent Soul. Tatay, sa murang edad ni Jitsu, abot na sa Nascent Soul ang kapangyarihan niya. Talagang may talento, siyang parang Diyos. Inampas ko ba yon? Hindi ko alam. Manugang, naniniwala ako sa iyo. Sex na. Huwag mong isiping hindi ko alam na ang taong ito ay kasama na ni Shen Qingcheng. Kung matatalo kayo, ang pusta natin ay buong pamilya Shen. Tumahimik ka nga. Baka hindi na makatingala sa iyo ang anak mo. Sa harap ng manugang ko. Manugang, kaya mo yan. Tingnan natin kung anong talento mayroon ka. Kuya, wala talaga akong talento. Huwag kang matakot, kapatid. Manalo ka lang sa huling pagsubok. Huwag mo nang banggitin ang huli. Alin ba ang kaya kong manalo? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Chubuki. Natatakot ka bang mahayag ang katotohanan o takot kang sumubok? Isang taong 27 na, walang kapangyarihan at talento? Sa tingin ko,
Mas mababa pa siya sa aso naming bantay. Sige, halika na. Dumating na ang purong kahiyan. Ay naku, itong spiritual root ay nahahati sa mataas, katamtaman at mababang uri. Ang mababang uri na ito ay basura. Ano ba ito? Kahit ang aming asong bantay na si Dahuang ay may katamtamang spiritual root. Shenyishan, hindi mo ba sasabihin sa pamamagitan lang nitong tao, matatalo mo ang anak ko? Tay, sabi ko na nga ba? Talagang hindi siya maasahan. Hindi pwede, batay sa pagtira niya ng espada. Talagang imposibleng siya'y mababang uri, basurang spiritual root. Nagpapanggap lang siyang mahina. Pero, hindi naman magsisinungaling ang testing stone. Tama na. Shenyishan, sa tingin ko, wala namang posibilidad na manalo ang inyong pamilyang Shen. Kianger, sige na, ipakita mo sa kanila. Kung ano ang tunay na henyo. Sige. Ako na. Ang mataas na uri na spiritual root ay isa sa 10,000. Isang henyong estudyante na makakapasok sa inner sect. Nga, ang potensyal ay talagang napakataas. Malamang matatalo ang pamilyang Shen ngayon. AMM. Mabuti. Malakas ang kalaban ng batang kapatid. Ang mataas na uri na spiritual root ay tulad ko rin. Ang likas na talento, ito ay hindi mapapantayan ng anumang magic treasure. Ang kahihiyan 3 araw na ang nakalipas, babawiin ko ngayon. Ginoong Wang, wala akong kinalaman. Kay Shen Qingcheng, Ginoong Wang. Kaya sa oras ng laban mamaya, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Madali lang yan, Ginoong Wang. Tay, Nobya, para lang ipahiya ang aming pamilyang Shen. Sunod. Kapatid na babae, huwag kang matakot. Sa tingin ko, maganda ang potensyal mo. Hindi ba, wala man lang akong mababang uri na basurang spiritual root? Nakita ninyo na lahat. Ito ang aking mabuting anak na babae, si Shenyishan. Dalawang mataas na uri na spiritual root ng sabay. Hindi nangyari sa loob ng 100 taon. Nga, sayang lang. Kung nagkatuluyan si Wang Qiang at Shen Qingcheng, siguradong magiging magandang kwento. Pero, biglang may lumabas na basurang spiritual root na nagdungis kay Shen Qingcheng. Kaya naman si Wang Qiang ay diretsong nawalan ng interest kay Shen Qingcheng. Isang basura na spiritual root ang nagdungis sa mataas na uri. Malamang ito'y magiging biro na magpapatuloy sa libu-libong taon. makinig kayo sa paliwanag ko. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Shen Qingcheng. Kung ayaw ni Miss Shen, pwede rin naman akong... Tumahimik ka, Tsubuke. Sana'y manalo ang aming pamilyang Shen, kung hindi. Hindi kita patatawarin. Tatay, kanina, sinong pamilya ang sinabi niyang mananalo? Foundation Establishment, 7th stage. Aya ba niya akong talunin? Sa hinahap ng Yunchao, tila ang aming pamilyang Wang na ang mamamayani, Kuya Shen. Tumahimik ka, matandang yan. Naniniwala ako sa aking mabuting manugang. Yu Shen, kahit ako, hindi naniniwala sa sarili ko. Bakit ka naniniwala sa akin? Maniniwala sa isang mababang uri at basurang spiritual root? Nababaliw ka na ba, Panginoong Shen? Katahimikan. Ang pangalawang pagsubok, lakas ng katawan. Magbuhat ng libra-libra at maglakad. Ngayon, ang basura ba ang mauuna? O si Shen Qingcheng ang mauuna? Sumanga. Basura. Ako na.
Magaling. 5 hakbang, hindi na kaya ng isang nasa foundation establishment. 5 hakbang lang naman. Mabuti. 10 hakbang. Sa nakalipas na 100 taon, wala nang nakapantay sa tagumpay ng aking anak, Shen Yishan. Sa tingin ko, ang huling pagsubok ay hindi na kailangan pang ituloy. Tumahimik ka. Hindi pa kumikilos ang aking mabuting manugang. Bakit ka nagmamadali? Kung kaya mo, ikaw na. Sige, kaya ko, ako na. Halika. Sage, halika, manugang. Ipakita mo sa kanila. Ako na? Sage, subukan mo. Kung hindi mo mabuhat, pwede ka namang sumuko. Ako. Hindi ko mabuhat. Bagamat kaawa-awa si Ginoong Tsu, nakakatawa naman. Sa ngayon, ayaw ko na sanang saktan ka. Hindi pa ako nakakita ng taong ganito, kapal ang mukha. Ay, nakakahiya, nakakahiya. Iyak na matatalo ang pamilyang Shen ngayon. Magaling ka, Junior. Ang galing mong magpangga. Pogi. Ito ang tunay na pagpapakita ng isang dalubhasa. Nakakatuwa ang aking manugang. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Panginoong Shen, talagang hindi ko mabubuhat. Sinabi ng aking mabuting manugang, sa huling laban na lang. Natalo si Wang Qiang. Siya lang, Sage. Diyos. Sa huling laban, ako ang magiging defender. Isang slot lang, kaya itong mga kite. Paisa-isa pa, lahat na lang kayo. Wang Qiang, ang yabang mo. Akala mo hindi ka namin matatalo? Kung gusto mo yan, Sage. Lahat, labanan nyo si Tsubukwe. Ikaw na muna. Takot? Mali ka. Ang ibig sabihin ng manugang ko, ayaw niyang talunin ka agad, hayaan kang magyabang muna. Akala mo naman importante ka. Shen Qingcheng, tatay mo. Naloko ng gwapong to, ako na. Tigre. Santo. Walang teknik. Sino pa? Maami kayo kontra sa kanya. Akayanin kaya ni Wang Qiang? Akala mo lahat katulad mo, gwapo. Chanshan Thunder Fist. Lihim ng Wang, talagang malakas ang Chanshan Thunder Fist. Salamat, sino pa? Ako. Shen Qingcheng. Ikaw ay Foundation 7 TA stage lang. Ako ay Foundation 9 TA stage, sa harap ko. Parang langgam ka lang. Subukan mo, Shen Family's Ultimate, 9 Swords of Ice. Pakiusap. Ang Shen Sword at Wang Fist, halos pante. Pero ang level ni Shen Qingcheng, 2 stage mas mababa kay Wang Qiang. Sa tingin ko hindi niya kaya si Wang Qiang. Malamang matatalo ang Shen, kasi ang daming taon. Kinain na ng Wang ang kalahati ng Shen, ngayon. Baka huling tagumpay na ito ng Shen. Junior. Baka may lihim talaga, tong gwapong to. Ikaw na ang susunod, di kakayanin ng hipag mo. Ako. Kung ako ang sasali, talo lang yan. Anong takot? Kung di ka sasali, paano kung matalo ang hipag mo? Shen Qingcheng, ang hina mo talaga, kaya ka naloko ng gwapo. CJ, ulit. Tignan mo,
Malapit nang matalo ang hipag mo. Kuya, takot na takot talaga ako. Pag akyat ko, isang suntok lang, 3 na. Ice Snow 9 words, 8th form, snow covers the world. Heavenly Mountain Thunder Collapse. Kuya, may alak ba? Para maglakas loob bago sumabak. Kung ganito pa, talagang 3 na. Iniisip ko pa kung paano pipilitin kang uminom. Meron. Heto, sapat-sapa. Shen Qingcheng, hindi mo ako kayang talunin. Yung gwapong yon, hindi rin kayang iligtas ang inyong pamilya. Sumuko ka na. Ako, si Shen Qingcheng. Hindi kailanman susuko. 3. Qingcheng, Shen, sa ibabaw ng ring, buhay at kamatayan ay sariling pananagutan. Gusto mo bang makialam? Shen Yishan, ihanda mo na ang anak mong babae. Sage, gusto ko ang buhay mo. Ikaw, manahimik ka. Panuorin mo kung paano papatayin ng anak ko ang anak mo. Heavenly Mountain Thunder Collapse, Final Form. Thunder's Judgment. Hoy, Pear. Bakit babae naman ang sinuntok mo? Ano ba yan? Ito. Bigyan mo ako ng... Anong ginagawa mo dito? Hindi mo yan kayang pigilan. Umiwas ka. Guwapo, bigyan mo ako ng 3. Pinapahinto kita. Sword Slash. Heaven's Vault. Kianger, Impossible 2, yung batang to dati. Walang-wala talagang lakas. Paano siya nakapaghagis ng ganoong isang suntok? Isang suntok na umaabot sa langit? Kailangan, nasa infant soul, level pataas ang lakas niya. Sa ganitong edad. Ganito ang antas, nakakatakot talaga. Ang pinuno ng family, kahit paano, may lakas ng Great God Realm. Pinatay ng batang, Lusiwang Qiang. Malamang, hindi na rin siya mabubuhay. Ganda. Ayos ka lang ba? Subuke. Lanan. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Salamat. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman, ganda. Tulong lang naman yon. Hindi mo kailangang magpakasal sa akin. Ako, ang taong to. Ang pinakaayaw kong makita ay ang lalaking nangaapi ng babae. Lalo na sa isang kagaya mong magandang babae. Nakakainis. Gising na, huwag kang magpakatakot sa tatay. Kianger. Atay. Kianger. Tsubukwe, ibigay mo ang buhay mo. Empress, pupunta kami sa direksyon kung saan bumagsak ang Diyos. Naghanap kami sa buong Yunshao at Qingshao. Wala pa ring bakas ng Diyos. Magpatuloy sa paghahanap. Kung hindi mahanap ng 3,000, 30,000 naman. Opo. Ang lakas ng espada na ito. Tiyak galing sa Diyos na yon. Magpatuloy sa paghahanap. Opo. Sandali. Ganito masyadong halata ang ating layunin. Tiyak na hindi darating ang Diyos. Ipaalam sa lahat. Lahat ng pamilyang mahalika mula sa 2 kabisera at 13 lalawigan, pumunta sa Forbidden City. Sumali sa tuktok ng Forbidden City. Ang magwagi ay pakakasalan ng emperador. Opo. Anak. Wang Batian, ano ang balak mo? Ang inyong pamilyang Shen ay dapat mamatay rin. Pinatay ang anak ko. Walang makaliligtas. Tumakbo ka na, takbo na Wukwe. Matanda, kung hindi lang mabilis umiwas ang magandang babae kanina. Namatay na sana siya sa'yo, ang lupit mo naman. Bata, ibalik mo ang buhay ng anak ko.
Matanda, gusto mo bang mawalan ako ng lahi? Bata. Nakailag ka pa. Hindi ka naman nasensol. Anong nasenso o flatso, hindi ko naintindihan. Matanda, huwag mo akong pilitin. Ang malaking tabak nikso ay hindi pumapatay ng matanda at bata. Ayaw mong sabihin, hayaan mong makita ng matanda. Anong antas ka ba, impyerno, pagsubok ng kidlat? Naku, ito ang tunay na teknik ng Panginoon ng Wang. Hindi ordinaryong kidlat ang ginamit, kundi ang kidlat ng pagsubok sa pagtawid. Kahit ang nasa unang yugto ng nascent void ay dati. Mahihirapan ding pigilan ito. Buti na lang hindi ako nagkamali ng pagtaya. Tatay, tulungan mo naman si Buke. Anak, pinapapunta mo ako sa kamatayan? Ako ay golden core lamang. At saka, naniniwala ako na kaya ng manugang ko. Isang batang dilaw ang buhok lang naman. Ang matanda ay nasa rurok ng Great Ascension, kidlat, sumikat. Matanda, seryoso ka pala. Bata, mamatay ka sa ilalim ng teknik ng matanda. Ika'y pinagpala. Buke, umilag ka. Huwag kang mag-alala, ganda. Gusto ni Tsubuke na hapin ito ng diretso. Binata. Sige, maghanda na tayong maglibing. Mamatay ka na. Kaya niya talagang saluhin. Si Tsubuke, ano ba talaga ang antas ng kanyang kapangyarihan? Ang galing. Isang taong walang kapangyarihan, mababang uri ng espiritu. Una, tinalo ang rurok na golden core. Tapos kayang saluhin ang isang suntok mula sa rurok na Mahayana. Talagang kamangha-mangha. Sino ba talaga ang nanalo? Beses sa karanasan ko, kapag may usok, walang sugat. Hula ko, pareho silang ligtas. Saan to? Di ba laban lang? Bakit ang daming usok? Punong Wang, huwag kang magpakababa. Punong Wang. Anong nangyari? Baka si Punong Wang. Huwag magpakababa, hindi. Binata Wang. Bakit ka nakahiga sa sahig, Binata Wang? Ay naku, gising na ang bunsong kapatid. Mabuti. Binata Wang. Mabuti. Talagang mahusay kang magtago. Kung hindi kita mapapatay para maghiganti para sa anak ko, mamamatay tayong lahat. Younger. Narito na ang iyong ama. Kasama ang langit. Magkakasamang mabubuhay ng walang hanggan. Si Punong Wang, magpapasabog siya ng sarili. Kapag sumabog ang isang rurok na Mahayana, ang lugar sa loob ng 100 milya ay magiging abo. Ito, 100 milya para lang patayin ako. Sobra naman yon. Tsubuke. Magkakasama tayong pumunta sa kabilang buhay. Tama na. Kinchen, natakot ako. Bakit ako gustong patayin ng ama ni Wang Qiang? Tinatanong mo ako. Wala akong maalala, lasing na lasing ako kanina. Ikaw, siya. Ako. Hayaan mo na. Matanda, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Kung nanalo ang pamilya Shen, sila ay kasapi na ng aking Wudisek. Pwede kang makipaglaban, pero kung papatay ka, iyon ay paghamon sa aking Wudisek. Yung buhay ng anak ko. Ano yon? Siya. Nawalan lang ng malay ang iyong anak, hindi siya namatay. Bilisan, may tao ba diyan? Magmadali at gamutin siya. Mga kasamahan, ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Tapos na ang seremonya ng pagpili ng mga bagong alagad. Sandali. Kapitan Wang, may sasabihin ka pa ba? Pinaghihinalaan kung uminom siya ng ipinagbabawal na gamot, para biglang tumaas ang lakas. Kung hindi, paano niya? Isang taong walang kapangyarihan, isang mababang uri ng espiritu, nagawang iwaksi ang espadang iyon. Lalong hindi niya kayang hadlulin ang aking natatanging teknik. Tama, bakit hindi ko naisip iyon? Nga, kailangang imbestigahan ng mabuti.
Anong ipinagbabawal na gamot? Sino ang uminom ng ipinagbabawal na gamot? Pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na gamot, hindi lamang mawawala ang memorya. Magiging imposible pang magsanay habang buhay. Baka naman uminom nga siya ng ipinagbabawal na gamot para lang tulungan ako. Kanina, muntik mo nang mapatay si Wang Qiang sa isang saksak. At nakaiwas ka sa buong lakas na atake ni Wang Bagya. At walang ni isang galos. Hindi mo alam. Ngayon, pinaghihinalaan nilang uminom ka ng ipinagbabawal na gamot. Baka nga, Ako? Paano naman mangyayari yon? Si Wang Qiang ay nasa ikasyam na antas ng pundasyon. Ano naman ako? Ang kanyang ama. Hadlulin ang buong lakas na atake ng kanyang ama. Biro lang ba yon? Lalo na pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na gamot. Hindi na talaga magiging posible ang tumaas ang kapangyarihan habang buhay. Paano ko magagawa ang isang bagay na magpapahamak sa aking kinabukasan? Tsubuke, gusto mo pa bang magkaila? Anak, aminin mo na. Marami ang nakakita. Kung hindi ka amin, sasabihin na matandang ito na uminom ka ng gamot. Kapitan Shen, talagang hindi ako uminom. Kung may kakayahan nga ako, hindi ba matagal na sana akong naging mayabang? Bakit pa ako magpapakita ng pagiging mapagpumaba? Ay, hindi tama. Baka naman tinulungan ako ng aking senior na kapatid. Kapitan Wang, sabihin mo na lang ng diretso. Ang aming Woody Sect, hindi kailanman magpaparaya sa sinumang uminom ng ipinagbabawal na gamot. Ibig sabihin, ang aking anak ay dahil sa kanyang sariling kakayahan. Kung uminom nga siya ng gamot, sasampalin ko ang sarili ko ng 3 beses. Sage, ito ang sinasabi ninyo. Tsubuke, itatanong ko sa iyo, bago ka umakyat sa entablado, ano itong ininom mo? Alak, para magkaroon ng lakas ng loob. Alak, para magkaroon ng lakas ng loob? Sinasabi mo bang isang taong tulad nito, kayang maglabas na napakalakas na saksak na iyon, at hadlulin ang impyernong kidlat ni Kapitan Wang? Sa tingin ko, malamang, ito ang ipinagbabawal na gamot. Tsubuke, inisip mo ba na tanga kami lahat? Iyon ay totoong alak. Kung hindi ka naniniwala, inumin mo ito mismo. Sage. Tsubuke, talagang itinuring mo akong tanga. Matapos inumin ang ipinagbabawal na gamot, nawala ang lahat ng kapangyarihan. Magaling ang plano mo. Wang Bachan, ano ang gusto mong gawin? Siyempre, subukan ang gamot. Ang taong ito ay nagtangkang patayin ang anak ko para lang iligtas ang anak mo. Kaya siya ang gagamitin para subukan ang gamot. Tigil! Ano? Ginoo, ipagtatanggol mo pa ba ang pamilya Shen? Dahil nangyari ito, bilang pangunahing taga-suri, responsibilidad ko ito. Ako ang dapat sumubok ng gamot. Panginoon Wang. Bakit mo pa pinahihirapan si Binibining Shen? Sage. King Cheng. King Cheng, King Cheng. tatay, nasaan si Buke? Lumabas ka na, manugang. Buke, ikaw ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang. Ayos lang ako, ayos lang. Ano ang ibig mong sabihin? Masyado ba akong mabigat? Hindi, Kincheng, magaan kang parang ibon. Hindi mo pa rin mahawakan kahit isang mahinang babae. Kung hindi ipinagbabawal na gamot, ano pa? AME. Ginoo, pinapayuhan kitang huwag mo nang inumin yan. Mahirap ang pag-aaral mo. Ginoo. Ilang daang taon ka nang nag-aaral, huwag mong ipagsapalaran para sa isang lalaki. At masira ang lahat. Sa tingin ko, dapat na lang alisin ang pamilya Shen sa listahan. At tatayin na lang si Tsubuke. Nga. Ang pagtatago ng ipinagbabawal na gamot ay 3 kasalanan. Huwag kayong mag-alala. Kung ito ba ay ipinagbabawal na gamot, malalaman ko kapag nasubukan ko. Mukhang. Hindi ito ang sinasabing ipinagbabawal na gamot. Impossible. Nakita kong pa ang ibang tao ang lalaking ito. Paano ito nangyari? Sabi ko na sa'yo, Panginoon Wang, hindi ako gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Tumahimik ka. Lalaking ito, siguradong may lihim kayong pakikipagsabwatan. Mayroon na kayong panlunas. AME. Sinugatan ninyo ang anak ko. Kahit hindi kayo mapatay ngayon, isasama ko kayo sa kamatayan. Panginoon Wang, ano ang nangyari? Ang hirap inumin nito. Matapang na alak. Para lumakas ang loob, mas malakas ang tama. Baka mayroon talagang lihim na kakayahan ang batang ito. Wang Basyan, hindi ba't mapapatunayan na ngayon na hindi talaga uminom ng ipinagbabawal na gamot si Buke? Kundi kayo ang talunan, mga Wang. Ay, narinig ko yan. Meron kayong pustahan ng mga Shen. Sino ang mananalo sa pagpiling mga disipulo?
Ibabalik ng mga wang ang 13 doyong. Ay nagaw niyo mula sa Masyan. AME, ang kinain ng aming angkan, hindi na namin isusuka. Wang Gachian, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang gusto mo, tol? Sa hap mismo ni tagapagsuri Woody at ng aking mga kasamahan, tatanggi ka? Noong unang panahon, ang aming ninuno ay sumunod kay Dakilang Woody. Nakatulong sa pagtigil sa mga demonyo, kaya't binigyan ng plaka. Ang plakang ito ay nagbibigay sa isa naming supling. Nang kaapatang mag-aral sa Woody Zone. Gagalangin pa ba ito? Siyempre, pero paalala lang sa Pangulo ng Wang. Isang beses lang magagamit ang plakang ito. Pangulo Wang, sigurado ka bang gagamitin mo ito para kay Wang Qiang? Tuso ka, nang pumirma kayo ng pustahan. Alam ninyong hindi kayo matatalo. Gusto niyo lang si Shen Jialan. Tuso nga. Wala kasi ninunong bigay ng pabor sa inyo, Masyan. Ang pinuno ng mga tagapagpatupad ng Woody Zone. Si Wang Zanbi ay tiyuhin ni Qianger. Pagpasok nila sa sekta, tingnan natin kung paano kayo mabuhay. Bakit ako lumuhod? Sugo ng Emperatress. Hindi. King Cheng. Bakit kayong lahat lumulubot? Hindi, muna. Sulit ang Christ. Yung bata pa lang ay nakalusot na sa tribulasyon. Ang dakilang emperatrice ng Daxia, si Gu Qinghan. Manugang, hindi mo na yan may tatago. Presensya ito ng emperatrice. Lahat ng hindi mahayana, dapat lumuhod. Gwapo ako. Dapat talaga akong lumuhod. Sugo, ano po ang mensahe niyo? Ako ang punong tagasuri ng Woody Zone. Utos ng Emperatrice, lahat ng bata manggagaway. Mula sa 2 kabisera at 13 lalawigan ng Dacia, ay dapat pumunta sa Purple Forbidden City. Doon gaganapin ang tuktok ng Purple Forbidden. Ang mananalo ay magiging asawa ng Emperatrice. Asawa ng Emperatrice? Di magiging emperador na ako ng Dacia? Ikaw? Maraming magagaling sa Dacia. Saan ka kaya nakatayo? Basta't lalaki talaga si Zhu Buke. Ipapasok ko si Wang Zanbi. Patulungan ang anak ko na makaluso sa Golden Core. Magiging pinakamalakas na siya sa daigdig. Mga Shen, maghintay kayo. Sugo, may asawa na po ang anak ko. Pwede po bang huwag na siyang sumama? Kahit lalaki o babae, may asawa man o wala, kailangang pumunta. Bukod sa unang gantimbala, marami pang ibang premyo. Panginoong Shen, kita tayo sa taluktok ng Forbidden City. Panginoong Shen, paalam na. Ang matandang to, may masamang bala. Manugang. Sa paligsahang ito, pangalawa lang ang kunin mo. Narinig mo ba? Kung may kakayahan ka naman, edi kuha mo na ang unang pwesto. Emperatrice yon. King Cheng, sobra naman ang tiwala mo sa akin. Paano ako nanalo ngayon? Di ko maalam. Mga magigiting sa buong daigdig ang kalaban. So ibig sabihin, gusto mo talagang mag-una? Ako? Paano naman? King Cheng, tayo dalawa. Sundin ang utos ng guro at bili ng biyanan. Kahit bigyan mo ako ng 800 tapang, di kita ipagkakanulo. Diba? So ibig sabihin, di mo talaga ako gusto. Pinilit ka lang ng guro mo na pakasalan ako. Tatay, kanselahin na ang kasal. Naku, King Cheng. Ang ganda-ganda at bait-bait mo, paano kita di magugustuhan? Huwag kang mag-alala, sa parigsahang ito, ako'y mananalo lang. Talo lang, di mananalo. Ayun, yan ang tamang sagot, manugang. Ang anak kong ito, buong katawan na yo, nakita mo na. Kailangan mo pakasalan, gusto mo man o hindi. Tatay, ikaw naman. Naku, sige na. Di na kita kakausapin. King Cheng, Manugang, ang anak ko, alam kong nahihiya lang. Kakausapin ko siya para aliwin. Pero tandaan mo, huwag kang mag-una. Pangalawa lang. Anak, hintayin mo ako. wala akong kahit katiting na kapangyarihan, paano ako magiging pangalawa? Kapatid, sa pagkakataong ito, di na kita matutulungan. Madali ang mag-una, mahirap ang pangalawa. O, nga pala. Meron akong 3 Revolutions Ascension Pill. Makakatulong ito kay Mrs. na maabot ang Golden Core Realm. Ibigay mo ito sa kanya.
Zanbi, si Kianger ay pamangking lalaki mo. Di mo siya pababayaang mamatay. Ang Subukwe na yon, dapat talagang mamatay. Pero, sa totoo lang, mabuti rin ito. Mabuti. Si Kianger, bakit siya ganyang walang malay? Mabuti pa nga ito. Batay sa naiwang aura ng sable, hinuhulaan ko. Kailangan ng Tribulation Cultivator para makagawa nito. Ano? Tribulation? Impossible. Dalawa lang ang Tribulation Cultivator sa mundo. Isa ay ang Tribulation Late Stage na Woody Ancestor. Ang isa pa ay ang babaeng Emperador na may sikretong pamana. Huwag mong kalimutan. Bukod sa Mortal Realm, mayroon pang Demon, Monster at Immortal Realms. Ang sabol na ito ay tiyak na ginawa niya gamit ang ilang sikretong pamamaraan. Napakabihira ng ganyang sekreto. Sayang naman, ginamit lang para sa isang slot sa sekta. Yun ang sinasabi mong mabuti. Hindi. Ang mabuti ay ang mataas na antas ng sword key na ito, na naiwan sa katawan ni Kianger. Tinutulungan nitong linisin at palakasin ang kanyang mga ugat at puto. Kung magbibigay pa ako ng isang spirit pill, pagising ni Kianger, diretsong Golden Core late stage na siya, o baka umabot pa sa Nascent Soul. Ano? Nascent Soul? Noong 40 taon akong naghirap, bago umabot sa Nascent Soul. Kung ganoon, hindi ba si Kianger ang magiging pinakamalakas sa mundo? Kung papasok siya sa imperial na pamilya, siya na ang magiging pinuno ng Mortal Realm. Mabuti. Sage, kuya, iyak na mababago ni Kianger ang lahat sa pagkakataong ito. Oras na rin para bumalik ako sa sekta. Imbestigahan ko kung sino ang pumalis sa akin bilang pangunahing eksaminador. Sage. Pero Zanbi, kailangan nating mag-ingat sa Subukwe na yon. Ayan niyang harangan ang aking Purgatory Thunder Tribulation. Huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, pupunta ako sa tuktok ng Forbidden City. Tiyak na hindi ko hahayaang matalo si Kianger. AMM. Master, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka. Master, si Shen Qingcheng at ang batang junior brother ay ipinasok na sa Woody Sect. Pero sa pagtatapos, biglang dumating ang emisaryo ng babaeng emperador. Sinabi niya magkakaroon ng torneo sa tuktok ng Forbidden City. Ang magwawagi ay kukunin bilang prinsip ng emperador. Ano? Si Gukinghan, kilala ko siya. Napakalamig niya. Pag nakita ko siya, lalayo ako ng 8 dangkal. Kukunin niya ang prinsip na emperador? Hindi kaya. May nangyaring masama? Ito. Hindi masyadong malinaw sa akin, estudyante. Pero, sa kakayahan ng batang junior brother, maaring siya ang magiging una. Master, pakiusap, turuan mo ako. Ano ba ang hirap doon? Kunin ang unang pwesto, tapos na yan. Tingnan mo. Sa mundo ng immortal cultivation, wala namang sinabi ang mga ninuno na tayong mga lalaki, isa lang ang pwedeng pakasalan. Pwede naman 2, di ba? Double ang saya, ang ganda nun. Pakasalan si Shen Qingcheng, magiging manugang ka pa ng emperor. Ay naku, ang ganda. Master, sino ang magiging asawa? Sino ang pangalawa? Naalala mo ako. Si Gukinghan na yon, siguradong ayaw niyang maging pangalawa. Si Shen Qingcheng naman, ayoko sanang masyadong mapahiya. Ay, tong bagay na to. Ganito na lang. Kausapin mo uli si Gukinghan. Ha, ako? Hindi, Lolo, makinig ka nga sa sinasabi mo. Anong level niya? Nasa Tribulation Transcension na siya. Ako nasa Nascent Soul pa lang. Gusto mo ba mamatay ako? Mas mabuti na yon kesa mamatay ang bonso mong estudyante. Ako? Sage. Ikaw na bahala diyan. Inom pa ako, naistorbo mo ako. Hindi. Layas. Tong matanda ka. Talaga. Napunta sa akin, tong 2 master estudyante. Talagang kapalaran ko. Malas, kahabag-habag talaga. Immortal. Hanapin kita, Inghan. Huang Daosheng ng Huang Family, Ying Xiao. Golden Core Sham TA Stage, sumasali. Lu Zhenshen ng Lu Family, Yan Xiao. Golden Core Sham TA Stage, sumasali. Ikinagagalak. Lahat Golden Core. Ang gagaling ng mga kabataan ngayon.
Ngayon, dahil sa advancement pill mula sa pinsan mo. Golden Core Limagi stage pa lang ako. Mahirap. Walang problema. Nandito ang manugang kong magaling, ilang golden core lang yan. Ano yan? Biyenan. Ang taas ng tiwala mo sa akin. Siyempre, alam ko. Ay, Biyenan. Manugang. Pamilya Zhang ng Jiashao. Zhangi, unang yugto ng nasasadyang yugto. Dumating para sumali. Nasasadyan ko na rin ang dumating. Okay lang, tumayo ka na maayos. Ang pamilya sa ng Jaizo, pinakamalalim ang pinagmulan, hindi ko inaasahan. Na nakarating pa sa nasasadyang yugto. Mukhang, ang kampiyon ngayong araw, ay akin na si Zhang. Dahil, may isa pang tao rito na wala man lang kapangyarihan. Wala man lang kapangyarihan. Naglakas loob pang sumali, isang unang yugto na nasasadyang yugto lang, naglakas loob pang maghari-harian. Sino? Wang Qiang ng pamilya Wang ng Yunzhao. Ikalimang yugto na nasasadyang yugto. Imposible, ang pamilya Wang nasa gitna lang sa ranggo ng mga kilalang pamilya. Paano may ganitong henyo? Nakakagulat. Imposible ito, 3 araw lang ang nakalipas. Ikasyam na yugto ng pundasyon ka pa. Paano ka nakapatuloy na tumaas, 2 malaking antas? Siyempre kailangan pasalamatan ang taong ito sa tabi mo. Ako? Baka naman, ang taong ito ay walang kapangyarihan. Dahil sinipsip ni Wang Qiang, ito ay masamang sining. Ginoo, pakiusap, lagpin agad ang masamang malalakbay. Sinipsip ko ang kanyang kapangyarihan. Simula sa pool, wala siyang kapangyarihan. Paano ko siya sisipsipin? Kinabahan ako, sabi ko na nga ba, kung kaya ko siyang tulungan. Natumaas ng 2 malalaking antas, matagal ko na sanang ginamit sa sarili ko. Siyempre ikaw. 3 araw ang nakalipas, manalo sa akin. Gumamit ka ng lihim na pamamaan. Humagis ng isang palaso ng pagsubok. Ang palasong ito ang sumira sa aking hadlang. At tumulong sa akin na mabuo ang walang hanggang katawan ng espada. Pagkagising ko, ikalimang yugto na nasasadyang yugto na ako. Ano? Ginamit ang lihim na pamamaraan ng isang pag-atake ng pagsubok sa seremonya ng pagtanggap ng mga alagad. Ay, kalokohan. Sayang na sayang. Totoo. Ginamit mo ang ganitong lihim na pamamaraan, baka, para tulungan ako. Mabuting bata, mabuti ka sa aming pamilya, Shen. Ang napakamahal na lihim na pamamaraan na ito ay ipinagkaloob mo. Huwag kang mag-alala. Ngayong manalo man o matalo. Ikaw na ang manugang ni Shen Yishan. Biyenan, ano ang sinasabi mo, hindi ko naiintindihan. Tama na, huwag nang magsalita. Naiintindihan kita. Tahimik lang, tahimik lang. Tsubuke. Huwag kang mag-alala ngayong araw, pagkatapos kong maging manugang na emperador. Hindi kita gagalawin. Unahin nating lipulin ang pamilya Shen. Kung lilipulin mo ang pamilya Shen, papatayin muna kita. Mga langgam. Tama na. Ito ay banal na lugar ng palasyo. Hindi kayo maaaring magmalabis dito. Opo, patawarin po sana ng Emperatrice ang aming kasalanan. Pagkatapos ng kompetisyon, papatayin kita. Ano pa ba ang lalabanan dito? Yan ay nasa ikalimang yugto na ng Nascent Soul. Umuwi na lang tayo. Umuwi na, umuwi na. Halika na, alis na tayo. Mahalaga ang buhay, mahalaga ang buhay. Mga kagalang-galang, ang kompetisyong ito ay hindi batay lamang sa lakas upang magwagi. Ang huling laban ang tunay na pagsubok. Tungkol naman sa unang dalawa, malalaman natin pagkatapos sumalubong sa Emperatrice. May pagkakataon pa pala, may pagkakataon pa. Tara na. Tungkol sa nangyari kanina, salamat ha. Ay, yun naman ang dapat kong gawin. Ay, sayang naman, kung hindi lang sumugod ang sugo na to. Ang aking manugang sana ay swish. Ay pinuputol na sana ang ulo ni Wang Qiang na yun. Nabagsak na sana. Ama ba? Hoy, saan ka pupunta? Di mo na ba ako tatay? Teka, hintayin mo ako. Mahal na hari, darating ba talaga ang sugong banal na yun? Kung hindi siya darating, ipapakasal mo ba talaga ang sarili mo sa kampiyon? Naniniwala ako, darating siya. Mahal na hari, dinala na po ang mga tao.
Ang palasyo ng Emperatriz ay napakaluho. Kumpara sa bundok na dati kong tinitirhan. Para itong palasyo ng mga diwata. Sa tingin mo, gaano kayaman ang Emperatriz? Ang Emperatrice ay isang tribulation crosser. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Umatras ka, baka madumihan ang mata ng Emperatriz, par. Naniniwala akong mahihigitan mo siya. Kung di mo siya mahigitan, iwasan mo. Kung di mo maiwasan, tiyak na mamamatay ka na lang. Kaya mo yan, King Cheng. Manugang. Tay, halika rito. Bakit kayo ang bilis-bilis? Di nyo ako hinihintay, tatay nyo? Pagpupugay sa Emperatriz. Mahal na hari, nandiyan na ba? Dumating na ba ang sugong banal? Ito na ba ang Emperatriz ng dakilang Chia? Talagang maganda nga. Anong ginagawa mo? Ay, bihira lang tayo makarating dito. Tingnan ko lang kung ano itsura ng Emperatriz. Sa pagkakaalam ko, ang Emperatriz na ito ay talagang maganda. Ngunit malamig ang ugali. Hindi kasing ganda ng aming King Cheng. Ganoon ba? Di ba nakita mo na? Ang mahal na hari, mangusap na po ng mga patakaran. Maliban sa huling kompetisyon, ang unang dalawa ay susukatin ang inyong pangangatawan at talento. Pangangatawan at talento? Ano yan? Di ba ito mundo ng pag-isip? Ano ang pinag-usapan dito? Bakit natin ito pinag-usapan? Hindi ninyo naintindihan. Ang asawa ng emperador ay mukha ng imperyo, kaya dapat talagang maganda ang itsura. Sayang, kung bata pa ako, sa kompetisyong ito. Siguradong ako ang mananalo. Biyenan, hanggang ngayon ka pa rin ay gwapo. Ay, napakalayo sa iyong ganda, biyenan. Gwapong biyenan ay. Mabuting biyenan, gwapong biyenan. Huwag na kayong magsalita pa. Sino ang mauna? Lumapit sa harap ng trono para ma-rate ng emperador at mga hurado. Kunin ang average na marka. Mga kababayan, ako si Luo, mauna na ako, pa magbigay ng halimbawa sa inyo. Ano ba yan? Pagpupugay sa emperador. Ang tawag sa akin sa Yunchao ay Yunchao. Pinakagwapo. Mukhang maayos, 8. Katawan matuwid, 8. Karaniwan, 4. Apat, ikaw. Mataas ang standards ng emperador. AMM. Kahit na hindi maganda ang ugali ni Wang Qiang, ang ganda ng itsura niya ay talagang maganda. Kaunti lang ang pagkakaiba sa atin, biyenan. Mababa lang. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat kahit 4. Apat? Ito ba ang pinakamagaling sa Yunchao? Talunin muna ako, Sage. Ako na. Ang paypay na yan ay mukhang mayabang. Bakit hindi ko naisip yon? May paypay ka ba? Pahiram naman. Mukhang maganda, 9. Katawan maayos, 9. Pwede na, 6. Salamat, Emperador. Mataas ang marka. 6. Pahintulutan mo, Ji Wang. 4. Sisirain kita, maliit na kaibigan. Mataas ang marka. Susunod. 6 na. Mukha 7, katawan 6, karaniwan 4. Hindi ka rin magaling. Bumaba ka. Tingnan mo ako, bilis. Pagpupugay sa emperador. Mukhang bilog 5, katawan mataba 5, swerte. 5 minuto. Salamat Ginoong Wang, ang unang gwapo sa Yunchao. Paano hindi mo pa ako matumbasan? Ano ang ibig mong sabihin? Mas mabuti pa ba ang isang mataba kaysa sakin? Hinahamon mo ba ang inyong hari? Ako. Hindi ako nangangahas. Mas balanse na ang pakiramdam ko, kaibigang Huwang, sa ganitong paraan.
Sa tingin ko, lalo kang gumagwapo. Ay, saan naman? Mas maganda lang ako ng kaunti kaysa sa unang gwapo sa Yunchao. Mas mababa ng kaunti kaysa kay kaibigang Zhang. JV, ang Emperatrice, may mata pa rin. Susunod. Ay kaibigang Tsu, ikaw na, huwag kang. Hindi mo matatalo ang isang tao. No. Ay, manugang, huwag kang mag-alala, bagamat wala ka sa akin. Noong bata pa at gwapo. Pero kumpara mo sa kanyang wangkyang, hindi ba't mas magaling ka ng husto? Ay naku, Ano ang nagmamadali? Ako muna. Napakaganda ng mukha, napakaalindog ng katawan. Nakita ko na ang Emperatrice, talagang mahinhin at maganda, Sham. Umalis kayo, lumayo kayo. O sige, umalis na tayo, nakita naman ninyo lahat, no? Tulad ko, isang napakahusay na lalaki, ang makakapagbigay buhay sa ganoon. Perpektong anak na babae, aakyat ako para subukan. Bumaba ka. Inggit, puro inggit. Ikaw na. Sage, ipakita mo. Ang kamahalan, isa bang Diyos? Lalaki, dapat kang nasa ilalim ko. Talagang isang taong walang kapangyarihan, hindi man lang makalakad ng matatag. Kaibigang Tsu, bakit ka ba ganoon katakot? Manugang, basta naniniwala ako sa iyo, ipakita mo. Posisyon. Sage, Kaibigan, itaas mo ang ulo mo. Siya yun. masama pala ang ugali ng Emperatrice, hindi parang nakita ko na siya. Tinitigan ako, nagalit. Kaibigan, kung ganyan pa rin ang katakot mo, tanggalin na ang karapatan mo. ang cute. Hindi man lang makataas ng ulo, bumaba ka na agad. Huwag mong dumisan ang mata ng mahal na hari. Sumagot kayo sa mata. Ikaw. Manugang. Anong kinatatakutan mo? May suot ka naman. Makinig ka sa biyenan mo. Manalig sa sarili mo. Bumaba ka. Aya mo yan. Magpakalakas ka. Huwag kang mapahiya. Aya mo yan. Siya yun. Wala na. Tsubuke. Wala ka na. Kaibigang Tsu, anong ginagawa mo? Itaas mo ang ulo mo. Mahal na hari, si Bukay. Tumahimik kayong lahat. Wala na, wala na, wala na, wala na. Sa wakas ay nakita na kita. Anong nangyayari? King Cheng, ngayong araw. Mukhang naakit ang Emperatrice sa aking manugang. Nasa panganib ka. Kahit ang aming baboy, ayaw sa kanya. Emperatrice, magkakilala ba tayo? Hindi mo ako naalala. Ako. Lesiu. Kung hindi mo pa ako bibitawan, sigurado. Papatayin ako ni Kincheng pag-uwi. Ako, tayo, dapat ba tayong magkakilala? Ipinapaalam sa akin ng immortal na ayaw niyang. May lantad ang kanyang pagkatao sa harap ng madla. Magbigay na ng marka. Sage. Tunay na Emperatrice, may malawak na puso. Kahit na si Kaibigang Tsu ay nagpakita ng kahihiyan, tinutulungan mo pa rin siya na magkaroon ng tiwala sa sarili. Itaas mo ang iyong ulo. Naantig ka ba? Pangmukha. Mahalay, 3. Malamya, 3. Tsubuke. Kahit pabigyan ka ng mahal na hari ng perpektong marka, hindi ka pa rin makakalampas kay Huang Daosheng. Anong ibig mong sabihin? Yan ang ibig kong sabihin. Tigil. Sage na. Pabayaan mo na siya. Hindi kaya, Sage na. Shen King Cheng. Tingnan natin kung magkano ang ibibigay na marka sa kanya ng mahal na hari. Kahit gaano pa kababa. Sa puso ko, mas mahusay pa rin siya kaysa sa iyo.
Isang lalaking walang kahit anong kapangyarihan. Isang taong nadadapa, kahit naglalakad lang, isang taong ang buong katawan ay puno ng kagandahan, ikaw lang talaga ang babae na makakapag-alaga sa kanya ng mahusay. Ikaw, Hindi ba? Magtaya tayong muli. Kung mas mataas ang kanyang puntos kaysa sa akin, ibabalik ko sa iyo ang Shen family. 13 martial arts schools. Kung mas mababa kaysa sa akin, kukunin ko ang 72 buhay ng inyong pamilya Shen. Ikaw, Ano ang nangyayari? Ayaw mong tanggapin? Hindi ba't may tiwala ka sa taong ito? Tanggapin mo. Agad-agad, 72 buhay ang binabanggi. Gaano kalaki ang galit ng Wang family sa Shen family? Napakasama. Ako, naniniwala ako kay Daoist Su. Tatanggapin ko ang trabahong ito. pare, ano ang ginagawa mo? Tungkol dalawa yun. Tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita? Ang Emperatrice, nagkagusto sa aking manugang. Katulad ng tingin sa akin ng inyong ina noong araw. Naniniwala ako sa aking manugang. Maniwala ka sa iyong ama. CJ, Shen Yishan, maghanda ka na ngayon para sa inyong Pamilya Shen ng 72 kabaong. ikaw, Mahal na Emperatrice, naghihintay po ang lahat sa inyo. Ano na ang mga puntos? Shen Qingsheng ang una. Sunod si Zhang Yi. Sunod si Wang Qiang. Wang Gaosheng. Lu Zhenshen. Chu Buke. Shen Yishan, mukhang kailangan mo talagang. maghanda ng kabaong ng maaga. Hindi pa sigurado. Puno ng Shen, napakabilis mo kumilos. Kahit na si Bukwe ay makakuha ng 10 puntos, hindi pa rin siya makakahigit kay Wang Qiang. Ano ba ang alam mo? Naniniwala ako na ang aking manugang ay makakagawa ng himala para sa akin. Himala? Anong himala? Sinasabi mo ba, mahal na Emperatrice, magkakagusto talaga sa taong ito? Chu Buke. Nang lumapit ka kanina, tumataginting ka. Ayaw mong tingnan ang mga mata ko, ang pangit ng itsura mo. Pag-isipan ko, kung ilang puntos ang ibibigay ko sa iyo. Shen Qingcheng, tapos na ang inyong pamilya Shen. Ngunit sa palagay ko, ang cute mo. Bibigyan kita ng 100 puntos. 100 puntos. Impossible ito. Dayaan. Dayaan ito. Hindi ba 10 puntos ang sistema ng pagmamarka? Kailan ko sinabing 10 puntos? Kung maganda sa akin, maganda ito. Pinag-aalinlanganan mo ba ang gusto ko? Xiao Qiang dahil natalo ka na, ibalik mo na ang aming Shen family at ang martial arts school sa amin. Papatayin kita. Ganito ba ang laro? Shen family head, sa totoo lang. Nagbayad ka ba? Baka tama ang sinabi ni Shen family head kanina. May gusto talaga ang Empress kay Xubukwe. Ano? Ang mga mata ko ang sukatan. King Cheng, tama ang hula ko, di ba? may interes talaga ang Empress kay Bukwe. Hindi pwede, akin lang si Bukwe. King Cheng, ano nangyari kay King Cheng? Subuke, bumalik ka rito. Huwag. Bumalik, Huwag. bumalik. Ayaw ko. Buke. Binigyan kita ng mataas na marka. Paano mo ako pasasalamatan? Ako, Ako na ang magpapasalamat para kay Subuke sa inyo, Your Majesty. Hindi na. Gusto kong si Buke mismo ang magsabi. Huwag kang magsalita. Gusto kong marinig. Huwag kang magsalita. Gusto kong marinig. May chismis. Ang galing ng charm ni Brother Tzu. Ha? Una, may kasunduan sa kasal kay Miss Shen. Ha? Ngayon naman, tinitingnan ng Empress. Ha? Kung ganon, ang number 1 handsome sa Yunxiao ay talagang talo ng todo. Tama na. Wang Qiang. Anong gusto mong gawin? Your Majesty. Sa palagay ko, dapat ipagpatuloy ang paligsahan. Wang Qiang. Nagtuturo ka ba sa akin? May tao ba yan? Mahal na hari, pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti. Ang aking tiyuhin ay si Wang Zanbi. Sino yon? Ha? Si Wang Zanbi, ang matandang elder ng Woody Sect. Noong sumalakay ang mga demonyo, nag-isang ipinagtanggol ni Wang Zanbi ang 12 lungsod. Napatay niya ang 300,000 demonyo. Nasa ika-negatibo siyang nayugto ng Yuansu. Malapit ng mag-out tribulation. Nararapat lamang na bigyan ninyo siya ng konting respeto. Mahal na hari. Kaya pala ganoon ang ugali, may ganitong koneksyon pala. Kahit na mag-Dao Tribulation siya, sa harap ni Immortal Tzu, parang langgam lang yon. Buke. Ano sa tingin mo? Subuke,
Mahal na hari, sa tingin ko, dapat ipagpatuloy ang paligsahan. Patas at makatarungan naman. Magiging target ako ng lahat. Tama ka. Kung gayon, maghihintay ako hanggang sa manalo ka at saka mo ako pakakasalan. Sabihin mo, pwede pa kaya kung magpaayos ako ng mukha para magmukhang si Daoist Yuchu? Tara na. Chubuke. Hintayin mo lang ako. Brother Kiang, ang gwapo ko kasi, kasalanan ko talaga. Pangalawang pagsubok, talento, maaaring sayaw ng espada, pagtugtog, pagbigkas ng tula, pagsulat ng sanaysay, o iba pa, mga ginoo. Magsimula na. Manugang. Ayosa. Kahit na isang katulad ni Emperatrice, naakit mo. Ngayon. Talunin mo lang. Huwag kang manalo, narinig mo. Opo, mahal, aksidente lang yung nakaraan. Sa susunod, siguradong huli ako. Sigurado ka? Tutol ako. Wang Qiang. Akala mo ba wala akong galit? Mahal na hari, kami ay mga kultivator, pagpapakita ng talento. Parang artista lang yon. Ang aking pasya ay ipinahayag na sa buong mundo. Gusto mo bang sirain ko ang aking pangako sa mundo? Hindi po ako nangangahas. Kung sinasabi mong wala kang talent, edis mag-withdraw ka na lang sa kompetisyon. Kuya Qiang, huwag kang sumuko. Susuko na ako. Wala akong talent, susuko na ako. Buti naman natauhan ka. Buke, seryoso ka ba sa sinabi mo? Kaibigang Tsu, nagkamali ka. Kumembot-kembot ka lang sa entablado. Bibigyan ka na ng mataas na puntos ng emperador. Nga. Panginoong Shen, pakiusap mo naman siya, pakiusap. Ayos lang pala. Emperador, desisyon ko na, susuko na ako. Emperador, sumuko na si Tsubukwe. Edi 0 puntos siya. Ituloy na natin ang kompetisyon. Sandali. Sa palagay ko, hindi angkop para sa mga kultivator ang magpaligsahan sa talento. Magpaligsahan na lang tayo sa ibang bagay, pwede ba? Emperador, nilalabag mo ang tiwala ng buong mundo. Ako ang naghahanap ng manugang na emperador. Ano mang gusto kong ipapaligsahan, yon ang ipapatuloy ko. Wang Qiang, kailan pa naging karapatan ng inyong pamilyang Wang na impluensyahan ang isip ko? O sa palagay ninyong lahat ay hindi pwede? Hindi. Kung ano ang gusto ng emperador, yon ang gagawin namin. Sang-ayon ako. Kung sa palagay ninyong lahat ay hindi angkop ang talent competition, bigyan ninyo ako ng konting panahon para mag-isip. Ano kaya ang magandang ipagpaligsahan? Buke, ano ang hilig mo? Emperador. Sobra ka na. Kahit anong ipagpaligsahan mo, ibibigay ko sa iyo ang perfect score. Subuk. Ang galing mo talaga. Ang laki ng impluensya mo. Emperador, huwag mo na akong guluhin, pumunta lang ako rito. Para makakuha lang ng kahit anong ranking. Hindi ko naman balak mag number 1. Mahirap ang sinasabi mo, madali lang maging champion. Pero mahirap makakuha lang ng basta-bastang ranking. Parang narinig ko na yan dati. Kuya mo ang nagsabi noon. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Huwag ka nang magdalawang isip, simulan na natin. Ang buong pamilya naming 72 tao ay nakasalalay sa'yo. Tsubuke. Ano ba talaga ang meron sa inyo ng emperador? Ano? Kung ganito ka, uwi na ako. Nakainom na ako ng lason. Tsubuke. Gusto ko si Shen Qingcheng. Dinuisan mo siya. Ako dapat ang magiging asawa ng Emperatrice. Tapos nakisausaw ka pa. Gusto kitang durugin ng husto. Qiangje, ang lupit mo. Tsujish, pagkatapos mong pakasalan ang Emperatrice, pwedeng ipakasal mo sa akin. Si Shen Qingcheng. Unang bises ko makakita ng ganitong tao. Tigil na, tigil na. Mahal na hari, iminumungkahi kong labanan na lang ang huling item, ang labanan ng lakas. Sage, mga ginoo, sumama kayo sa akin. Tara na, tara. Tsubuke. Mahal na hari, Buke, maganda ba ang aking balikat?
Maganda ba? Lumabas ka. Mahal na hari, si Subuke at ako ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Naway mag-ingat ang inyong kamahalan. Si Buke ay akin na, pero maaari kitang bigyan ng pagkakataon para maging pangalawa ka. Impossible. Katawan ng matinding lamig. Kawili-wili. Wang Shanbi, ipaliwanag mo sa akin, paano nagkaroon ng Golden Immortal sa Mortal World? Hindi mo ba sinabi sa akin na sina Matandang Woody at ang Emperatrice ay nasa Tribulation Crossing Realm lang? Ano? Impossible ito. Ako ay Elder ng Woody Sec, lahat ng aktibidad sa Mortal World ay hindi makakalimutan sa mata ng Woody Sec. Hindi maaring magkaroon ng Golden Immortal sa Mortal World. Ang ibig mong sabihin, ako na isang deity transformation, ay hindi kayang talunin ang isang tribulation crossing. Hindi po ako maglakas loob. Sabihin mo, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ako po ay handa na mag-breakthrough sa tribulation crossing. Narito ako para humiling na protektahan ninyo ako habang tumatawid sa tribulation. At itago ang aking tribulation aura. Sage, pagkatapos ng tribulation, gusto kong patayin mo ang Emperatrice. Pero, Ginoo, kung yung Golden Immortal na sinabi ninyo ang dumating, nayalay ko na ang Demon World. Kalahating sangkatauhan ang tutulong sa akin sa pagsasanay. Sa loob ng 3 araw, ay makakalusot na ako sa Golden Immortal Realm. Sa oras na yon, kahit dumating ang Golden Immortal, ang Mortal World ay siguradong mawawasak. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng labanang ito, kalahati lang ng sangkatauhan sa Mortal World ang kukunin ko. Ang trono ay mananatili sa inyong pamilyang Wang. Salamat po, Panginoon. Ginawa niya ito sa bata. Masakit ba? Mamaya, ayusin ko siya para sa iyo. Masakit. Subuke. Tawan mo, ano bang ginawa mo? Tay, umalis ka dyan. Masakit. Dahan-dahan ka naman. Masakit. Sabihin mo, Ikaw at ang Emperatrice. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ang lupit naman ng pagkakasuntok. Family head Shen, bakit hindi mo siya pigilan? Hindi ko siya mapipigilan. Hindi, ngayon lang kami nagkita. Paano kami magkakaroon ng relasyon? CJ, Mamaya. talo ka lang, huwag kang manalo. Narinig mo ba? CJ, kahit gusto kong manalo, hindi ko naman magagawa. Buke, masakit ba? Hahagurin ko ito para sa iyo. Ikaw naman. Huwag mo kong guluhin, gusto ko pang mabuhay ng ilang araw. Mga tuntunin ng paligsahan. Ang mga manlalaro ay maglalaban ayon sa pagkakasunod sa pagpili ng palaso. Ang magwawagi, ang magiging asawa ng Emperatrice. Paano pa kami makikipagkumpetensya nito? Maaring si Fellow Taoist Chu o si Wang Qiang ang makikipaglaban kay Fellow Taoist Zhang. Mas mabuti pang sabihin ninyo sa amin ang mga premyo sa aktual na laban mamaya. Pangatlo, gagantimpalaan ng Demon Beast Core ng Gate Ascension Realm. Pangalawa, gagantimpalaan ng Thunder Pond Spirit Fruit. Ano? Thunder Pond Spirit Fruit? Bianan, ano nang kinagugulat mo? Ano ba yan? Hindi mo ba alam? Pagkapanganak ng isang tao, may isang uri ng spiritual power na kanilang natatamo. Tingnan mo si King Cheng, yellow ang kanya. Si Fellow Taoist Lu, bato. Si Fellow Taoist Huang, kahoy. Si Fellow Taoist Zhang, hangin. Si Wang Qiang ang kidlat. Kung sino ang makakain nito, magkakaroon ng pangalawang lakas. Kidlat. Paano kung si Wang Qiang ang kumain? Siya mismo ay kidlat na. Kung kakainin ni Wang Qiang, lalakas lang ang kanyang lakas, magiging makalangit na kulog. Kaya ang Golden Core ay makakalaban sa Nascent Soul. Ang Nascent Soul ay makakalaban sa Great Ascension. Ang lakas naman yan. Eh yung Great Ascension Demon Core. Ang Demon Core ay para sa pagtawid sa cultivation. Maaring gamitin sa paggawa ng 9 Revolutions Ascension Build. Tulungan ang Great Ascension na tumawid sa Void. Pwede ring kainin na lang. Diretso sa Great Ascension Cultivation. Mas mabuti pa yun, di ba? Gusto mo ba, King Cheng? Tingnan natin sa sapalaran, Golden Core pa ako, kaya pa. Pero nasenso. Talagang hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, basta hindi mapunta sa kamay ni Wang Qiang ang laban na ito. Walang problema. Mga kasama, magsapalaran na tayo. Pi. Taoist Lu, turuan mo ako, kuya, Nascent Soul ka pala. Golden Core lang ako eh. Mga kid, dapat kayong magpasalamat na hindi ako ang napunta sa inyo. Sabay na lang.
Si ako. Mukhang isa sa inyong dalawa ang makakalaban sa akin. Ipakita nyo na ang inyong mga palatandaan. Magandang palatandaan, mamamatay ka na, maganda nga. Huwag masyadong malala ang pagkamatay mo mamaya. Mga kasama, umakyat na tayo sa entablado ayon sa pagkakasunod. Unang laban. Zhang Yi laban kay Lu Zhenshen. Hoy Daoist Lu, bakit ka mukhang malungkot? Si Miss Shen ang napunta sa iyo. Siyempre hindi ka kinabahan. Pero si Brother Zhang, nasensol siya, ano naman? Tingnan mo si Daoist Zhu, napunta sa kanya si Daoist Wangqiang. Hindi naman siya nag-iba ng mukha. Huwag mo akong biruin, iniisip ko lang kung paano mas cool magpatalo. Magsimula na tayo. Brother Zhang, dahan-dahan lang ha. Daoist Lu, turuan mo ako. Pesensya na. Ang cool ng mga naglalaro ng hangin ah. Siyempre naman, hindi ba sila ang naglalaro ng hangin? Bay, ang pogi mo rin naman. Malayo sa'yo, anak. Ay, ang pogi talaga ng B. Sige na, di na ako lalaban. Wala ring kwenta, di ko naman masira ang depensa niya. Ako'y talo na. Unang laban, si Zhang Yi ang nanalo. Ang susunod na manlalaro, pakiakyat sa entablado. Binibining Shen, pakituro naman. Huwag kang matakot, anak. Kunti na lang ang pagitan ng antas ninyo. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Golden Core 5 TA stage laban sa Golden Core Sham TA stage. Kumpleto. Kahit baboy, kayang-kayang talunin yan. Nga. Kakalaban ko lang kay Kuya Zhang. Ginamit ko lahat ng kakayahan ko. Di ko naman nagawang masugatan siya kahit konti. Sa tingin ko, hindi naman siguro. Sinabi sa akin ng guro ko sa ibaba ng Golden Core. Nakasalalay sa mga teknike sa itaas ng Golden Core, antas ang labanan. Kaya mo yan. Guro mo? Ikaw na walang-walang cultivation. May guro ka pa? Anong antas ng guro mo? Hindi ba't baguhan lang? Kung ganyan ka magsalita, papaluin ka ng guro ko. Pag-akyat mo sa entablado, awagin mo ang guro mo. Sa palagay ko, si Shen Qingcheng ang mananalo. Shen Qingcheng, bibigyan kita ng pagkakataon na makipag-agawan sa akin. Kung ikaw ang manalo, ako na ang magiging pangalawa. Kung ikaw ang matalo, ikaw ang magiging pangalawa. Huwag mo nang alalahanin, Emperatrice. Hindi ako matatalo. Tingnan mo. Ito ang pagpapabor. Huang Daosheng, kung mananalo ka sa labang ito, dagdag na premyo sa'yo, isang Nascensol Demonic Core. Bakit hindi ako ang nakapalad na makalaban si Binibining Shen? Nascensol Demonic Core, yun ah. Ilang taon na akong nakastack sa Golden Core Sham TA stage. Binibining Shen. Dati, ayaw ko sanang saktan ka. Pero ngayon, mag-ingat ka. Narinig ko, ang Royal 8 Slashes, isang mataas na antas na sword technique. Binibining Shen, baka wala na siyang pagkakataon. Ang Ice Snow 9 Swords ng pamilya Shen, hindi rin basta-basta. Ice Snow 9 Swords? Yung sword technique na nasira ng isang suntok ng pamilya Wang. Yung sword technique na kinain ang 13 martial arts school. Kung umaasa ka na mananalo si Shen Qingcheng, mas mabuti pang umasa ka na may sekretong teknike pa itong batang to. Kilala ang Royal 8 Slashes sa pagiging brutal. Kilala naman ang Ice Snow 9 Swords ng pamilya Shen sa pagiging malambot. Ngayon, ang pag-asa na lang ay kay Binibining Shen na malambot ay makapagpabagsak ng matigas. Ayos. Magandang suntok. Shen Qingcheng. Okay, malapit ka na matalo dahil sa'yo. Impossible. Ginawa niyong pusta ako, mayroon ba? Kayong konsiderasyon sa nararamdaman ko. Tumahimik ka. Huwag. Ulitin natin. Ang bilis ng iyong tabak, ngunit Binibining Shen, ang agwat ng ating antas, ay talagang malaki. Sibol ng lahat ng bagay. Si Binibining Shen ay nasa ikalimang yugto lamang ng Golden Core. Baka, hindi niya kayang tipunin ang ganitong dami ng espiritual na lakas. Patayin siya. Shen Qingcheng. O kaya, haan mo akong magpapaalala sa'yo kung paano malutas ang problema. Hindi kailangan. Siyam na tabak ng yelo. Yelo ang sumasaklaw sa libo-libo.
Kalyado Huwang, ayos ka lang ba? King Cheng, impossible ito. Hindi tama ito. Paano siya nanalo? Nakalimutan mo. Si Kalyado Huwang ay pangunahing puno. Buhay ang kanyang elemento. Si Binibining Shen naman ay yelo. Eksaktong kontra iyon. Ika-siyam na yugto ng Golden Core. Hindi pa kayang talunin ang ika-5 yugto ng Golden Core. Talagang wala kang silbi. Maligayang bati, mukhang ako na ang maliit. Buke, hindi ka naman magtatangi, di ba? Huwag na, mahal na hari, wala akong kahit kalahating kapangyarihan. Paano ako makakalaban kay Wang Qiang? Tama na, Manugang, huwag kang makunwari. Si King Cheng na ito ay hindi nagsalita. Ibig sabihin, pumayag siyang maging pangalawa sa iyo, ang mahal na hari. Huwag kang maging walang utang na loob sa biyayang iyong tinatamasa. Sino ang nagsabing walang tutol? Subuke, ikaw ang umakyat. Kung maglakas loob kang manalo, pagbalik ko ay papatayin kita. Sakto naman. Kailangan ko ng isang palagyang eunuko. Buke, Kung hindi, maging palagyang eunuko mo ako, magliligo at magbibihis para sa akin. Subuke, ngayon din ay sisirain ko. wag na, naghihintay pa ang aking guro. Na magpatuloy ang lahi ni Xu Xiaoke. Ayos lang kahit papaano, nandyan ang iyong pinsan. Kuya, Manugang, bakit ako ang ginawa mong panangga? Bie, ayaw kong mamatay, huwag kang magulo. Subuke, papatayin kita. Mas mabuti pa ang mag-asawa ng isa lang. Pag dalawa ang pinakasalan, hindi lang katawan ang hindi kakayanin. Pati buhay ay mawawala. Huwag mong sabihin, itong Ginoong Xu. Talaga bang kayang talunin si Wang Qiang? Nagbibiro ka ba? Kung talagang wala siyang kapangyarihan, ang pagtrato sa kanya ni Binibining Shen at ng mahal na hari ay talagang may problema. Tatay, umalis ka sa harap ko. Naku po, Manugang, huwag mong sisihin ang biyenan mo. Natatakot din ang biyenan mo sa kamatayan. Sige na, umalis ka na diyan. Subuke, papatayin kita. Kuya, Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Mahal na hari, may isang bagay na nais pag-usapan ng aking guro sa inyo. kuya, Hoy, Bukwe, King Cheng. Ano to? Bagong paraan ba ng paglalandian? Gao Tianxi. Hindi yan simpleng laro lang ng mga bata. Bilisan mo, dumating na ang kuya, ibaba mo ang espada. Ano ang bagay? Maaming tao dito. Baka pwede tayong mag-usap sa tabi? Walang problema. Walang personal na bagay ang pamilyang Maharlika. Sigurado ka? Bakit? hindi mo masabi. Hindi naman sa hindi masasabi. Simple lang. May isang bagay na nais pag-usapan ng aking guro sa inyo. Ito ay maging pangalawang asawa mo si Bukwe. Si King Cheng ang magiging pangunahin. Ano ba talaga ang nangyayari? Medyo hindi ko na maintindihan. Ito pa ba ang paligsahan para sa Manugang? Manood ka na lang. Nagulat ka lang. Ang iba, para bang kinain ang tay. Chubukwe. Sandali lang. Kuya, lasing at nalilito na ang guro, ikaw rin ba? Nakita mo na ba akong nagbibiro? Subuke, sinabi mo pang wala kayong relasyon ng mahal na hari. Kuya, tulungan mo akong magpaliwanag. Kung hindi, mawawalan na ako ng buhay. Ano naman magagawa ko? Ikaw na ang mag-isip ng paan. Ako nga, nasa panganib din ang buhay. Inapayagan ko. Pero hindi ko alam kung papayag si King Cheng. Si Subuke, akin lamang. Tayo na. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis. Si King Han ay akin. Ikaw rin ay dapat maging akin. Wang Qiang, ano ang balak mo? Subuk, ay umatras na sa paligsahan. Ikaw ang nanalo. Pakasalan ng Emperatrice. Bawi na ako. Hindi basta-basta ang paligsahang itinatag ko. Di ka basta makakababa. King Cheng, pwede ba tayong mag-usap muna? Ayoko pang mamatay. CJ. Pwedeng pag-usapan kung kanino mapupunta ang Subuke. Pero huwag siyang papayagang umakyat sa entablado. Hindi ako bagay kayo. Tumahimik ka. Gukinghan. Wala nang kapangyarihan si Subuke. Naubos na ang sikreto niyang kapangyarihan. Kung papayagan mo siyang umakyat, parang pinapatay mo na siya. Ito ba ang dahilan mo para solohin si Buke? Shen King Cheng, baka. Hindi ko pa kaya si Tsubukwe. Wang Qiang, naniniwala ka ba dyan? Ikaw ay nasa ika-negatibo 5 yugto ng nasasabing bata, si Subuke. Hindi man lang umabot sa pundasyon, papatayin mo siya. Isang daliri lang sapat na. Noong nakaraang araw, wala rin siyang kapangyarihan. Pero nasugatan niya ako sa isang saksak. Dahil ginamit niya ang sikretong kapangyarihan. Baka meron pa siyang natitira. Gao Tianxi, ano sa tingin mo? Kailangan nating maghanap ng paan para painumin siya ng alak. Kuya, tulungan mo ako, ayoko nang mamatay. Sa tingin ko, pwede naman. Hindi pwede. Tama na, King Cheng.
Matagal na kitang tinis, Buke, umakyat ka na. King Cheng, kung mamatay ako, ilibing mo ako. Huwag, Buke, mamamatay ka kung aakyat ka. Huwag kang mag-asawa ulit ha. Huwag kang pumunta. Sige na nga. Gao Shansi. Isipin mo na kung paano natin mapapainom ng alak si Junior Brother. Baka mamamatay talaga siya. Bilisan mo mag-isip. Shen King Cheng. Hintayin mo lang kung paano siya mamamatay. Ay, hindi man lang nakapag-asawa, namatay pa. Tsubuke. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo ngayon. May ideya na ako. Sandali lang. Gao Tianzi. Kailan ka matatapos? Ano pa ba ang gusto mo? Wala po. Mahal na hari, naalala ko lang noong araw. Mayroong ginungguan niyo na pinatay si Wachong habang mainit pa ang alak. Ngayon, mahal na hari, maaari ka ring magbigay ng isang basong alak kay Bukwe bilang pagpapahayag ng pagmamahal. Maglalaban pa ba kayo? Tumahimik ka. Mahal na hari, pwede bang huwag mo itong inumin? Parang alak na panghuling hantungan ang lasa nito. Ano? Gusto mong bibigyan kita gamit ang aking bibig. Ako na lang ang inom. Ang alak na ito, sa umpisa ay banayad, pero sa huli ay matapang. Tulad ng pagtrato ko sa iyo. Subuke. Papatayin kita. Libre ba ang palabas na ito? Talagang ako ito. Ang napili mismo ni Shen Yishan na manugang. Binibini, 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 binibini. Buke. Huwag mong bigyan ang inyong hari. Tsubukwe, papatayin kita. Xiao Qiang nandoon siya. Hulihin mo siya. Ay, mali. Masyadong mahina ang alak na ito. Bilisan ninyo, itigil ang laban. Gao Tianzi, naubos na ang alak. Ano pa ang gusto mo? Dati, laging nawawala ng malay pagkatapos uminom. Ngayon pa lang ako unang nalasing. Bakit ang sakit ng ulo ko? Huwag kang lumapit. Ano ang gagawin mo? Binabalaan kita. Tingnan natin kung ilang bises ka makakaiwas. Hinamon mo ako, papatayin kita. Ang galing ng galaw niya. Libu-libong kulog at parusa. Ito ba ang infant soul? Naku, siguradong hindi ito baguhan. Ang laki ng kidlat. Kumakabog ang kulog sa langit. Sino ang makapangyarihang nilalang na nagdadaos ng tribulasyon dito? Mamatay ka. Buke. Buke, magising ka. Hahaha. Sino pa? Wala nang iba. Ako ang kampiyon. Shen King Cheng. Ikaw. Buke, impossible ito. Hindi siya pwedeng mamatay. Mayroon siyang kapangyarihan ng ginintuang immortal. Naku, kailangan kong magmadaling hanapin ang aking guro. Umalis ka. Patay na si Buke. Ikaw ang may kasalanan nito. Impossible ito. Imposibleng mamatay siya. Pinatay niya ang demonyong Qiangu nang iligtas niya ako. Kung kaya niyang patayin ang demonyo, pag pinatay ko siya, hindi ba ako mas malakas pa sa demonyo? Wang Qiang. Papatayin kita. Mahal na hari, ako na ang pinuno, ikaw ang nagtakda ng batas. Gusto mo bang mawalan ng suporta ng bayan? Buke, ako ang pumatay kay Bukwe. Ikaw ang pumatay kay Buke. Ibubuwis mo ang buhay mo para sa kanya. Shen King Cheng, manugang na ako ng emperador. Hahamunin mo ba ang babae ko? Hoy, Hija, huwag kang padalos-dalos, hindi mo siya kayang talunin. Hija, Patay na si Buke. Wala na akong pakialam sa tama o mali, papatayin muna kita. papatayin mo ako. Isang maliit na golden core, na nahas kang tumingin sa akin, isang nasen soul. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na agwat. Mamatay ka, King Cheng. Lalaban ako. Ah, Isa pang maganda.
Pinatigil kita. Sundang. Kalangitan. Manggagawa. Buke. Magkita na lang tayo sa susunod na buhay. Papatayin kita. Ag. Gukinghan, anong gagawin mo? Hindi mo ako pwedeng patayin. Tito ko si Wang Shanbi. Ahit dumating siya, kasama siyang ililibing kay Buke, dapat 3. Mahal na hari. Pa sa isang taong walang kapangyarihan, nagkagulo ka. Hindi ba sobra na? Ayang-kayang itaboy ang Emperatrice. Nasaan pa ang kanyang nascent void? Nakapag-tribulation ka na. Tama. Dahil nanalo ang pamangkin ko sa tugatog ng Forbidden City. Dapat tuparin ng mahal na hari ang pangako. Gawin siyang manugang. Nanalo. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Susuko ako. Kaya ko pa, AMM. Kapat-dapat ka ba? Wang Sanbi, anong gagawin mo? Napakasimple. Magpakasal ka sa pamangkin ko o mamatay ka. Si matandang mo di ba ang hindi makapigil sa'yo? Dahil sa pagtawid mo sa kalbaryo ay naramdaman mo na ikaw na ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Hahaha, si matandang Woody. Malamang patay na siya ngayon sa paanan ng dakilang demonyo. Ang angkan ninyong noong araw ay mga bayani sa paglaban sa mundo ng mga demonyo. Ngayon ay naging mga kaawa-awang bagay na rin. Gukinghan, noong sumalakay ang mga demonyo. Ang aming angkanawang, buong simbahan, 3,072 mangkukulam. Mula sa pundasyon hanggang sa walang katawan, hanggang sa huli, ilan na lang ang natira? AMM, 8. Sa ngayon, buhay pa, ako na lang at si Batyan ang natitira. Ngunit, ano ang nakuha ng aming angkanawang? Isang maliit na elder ng Woody Sect o isang sirang lungsod ng Yonzhao. Hindi ito sapa. Ang nangyari noon, mali ang paghawak ng aking ama. Hindi ito dahilan para magtaksil ang inyong angkanawang sa sangkatauhan. Huwag kang mag-alala. Walang pagtataksil. Ako at si Qiangu ay nagkasundo lamang sa isang kasunduan. Kailangan niya ang kalahati ng mga buhay sa sangkatauhan. At ako, ang mundo ng sangkatauhan, tiyo, kung gayon. Ang buong mundo ng tao ay pag-ari na ng aming angkanawang. Noong mga nakaraang araw ay malubhang nasugatan si Qiangu ni Buke. Sigurado ka bang makakalaban pa niya si matandang Woody? Gumaling na ang mga sugat ng Panginoon, at bukod dito, nag-alay na siya ng kalahati ng mga buhay sa mundo ng mga demonyo, at sumiklap sa gintong immortal, at ako. Ngayon ay narito upang patayin ka. Injay, dalhin mo ang iyong ama as si Buke. Ako na ang bahala rito. Iyo, kakatawid mo pa lang sa kalbaryo ay. Magpapahirap ka na kay Gukinghan. Gusto mong umalis? Ikaw na nakakuha ng pagtawid sa kalbaryo sa pamamagitan ng pamanang sikreto. Paano mo maihahambing sa akin ang tunay na pagtawid sa kalbaryo? Ngayon, dapat kayong lahat ay mamatay. King Han, bilisan mo. Dalhin mo si Buke. Hanapin si matandang Woody. Tiyak na may babalik siya sa buhay. Hindi na kailangang pumunta. Dinala ko na siya sa inyo. Bukwe. Bukwe, kumusta ka? Uyang mo. Hindi ko talaga inaasahan. Ang batang lalaking nagbigay sa akin ng malubhang sugat ay nalutas ng isang inyuan. Mabuti, natatandaan ko ang malaking kontribusyon ng inyong angkanawang. Salamat, Panginoon. Woody, ang nakakatanda. Buke, may pag-asa pa ba siya? Kumusta siya? Titingnan ko ang pulso niya. Woody, tanggapin mo na ang katotohanan. Wala siyang buhay, matagal na siyang patay, hahaha. May pag-asa pa. Shen, halikan mo agad si Bukwe. Ilipat mo ang lahat ng iyong spiritual energy sa katawan niya. Lolo, nababaliw ka na ba? Wala akong nararamdaman. Wala siyang buhay, King Han. Ang alak na iyon, hindi kayang galawin ang kapangyarihan ni Bukwe. Pero buti na lang, nakapagtabi ng mga meridian, kaya hindi namatay si Bukwe. Ngayon, basta ang extreme cold energy ng King Cheng ang magtulak, si Bukwe ay mag-breakthrough sa true immortal, agad-agad. Akyat sa langit. Lolo, ano ba ang sinasabi mong kalokohan? Isang kit na walang cultivation. Agad-agad na umakyat sa langit? Akala mo ba nagsusulat ka ng nobela? Ay, ano pa ang hinihintay mo? Halikan mo na siya. Halika, halikan mo. Ginu. Talagang kakaiba ang batang ito. Papatayin ko na lang siya. Titingnan ko kung paano siya agad-agad na akyat sa langit. King Cheng, ano pa ang hinihintay mo? Halikan mo na. Ay, ikakasal na kayo? Ano pa ang kinatatakutan mo, anak? Kung nahihiya ka, tatakpan kita, anak. Sige, tapan mo nga. Halikan.
Isang halik lang at mabubuhay, Tio. E di maghanda ka ng 3,000 harem para sa akin. Hahaha. Woody, ang nakakatanda, buke. Bakit hindi pa siya nagigising? Hindi dapat ganito. Impossible, Signa. Nahalikan na. Kaya, oras na para mamatay. Mamatay kayong lahat. Ano nangyayari? Guro. Bakit nandito ka? Buke. Paano nabuhay pa itong kite na ito? Signa. Bukwe. Bilisan mo. Ipatay ang mga demonyo. At lipulin ang pamilya Wang. Master, nagbibiro ka ba? Demonyo yan. Naku, mahal ko. Sino ka na ngayon? Ikaw na ang tanging. Unay na Diyos sa mundo. Anong kinakatakot mo? Biro lang yon. Natulog lang ako. Naging tunay na Diyos na ako. Subukan mo, malalaman mo. Signa. Hala. Pero wala akong alam na mahika. Tunay na Diyos ka na, kontrolin mo ang lakas ng kalikasan. 1 kilos lang, sapat na. Mga Wang. Sugod. Manugang, ang galing. Ako na ang pinakamalakas. Walang hanggan. Disyerto. Kadiliman. Bilangguan. Ng langit. Hindi possible. Kianger, tumakbo ka. Tumigil. Ano nang gagawin sa dalawang to? Akin na. Traitor sa sangkatauhan. Dapat mag-usa ng walang hanggan. Sige, sisirain ko na lang sila. Bakit nawala ang lahat ng kapangyarihan ko? Dalin niyo sila. Matandang Woody, Bukinghan. Maghintay kayo. Salamat at dinala ako ni Kiango dito. Kung hindi, wala na ang mundo. Guro, ang kasal ng anak ko, huwag mo akong tanungin. Tanungin mo sila, mag-asawa na sila. Anong gagawin ninyong dalawa? Subuk. Sino sa amin ang pipiliin mo? Buke. Nangako ka sa langit na pakakasalan mo ako. Sa langit. Yung gabi na naliligo ako. Kaya pala pagkatapos mangako si Buke. Diretso sa kapatid na babae. Subuk. Tumigil ka. Subuke, ano nang ginawa mo? Tanggalin mo to agad. Mahilig pala si Buke sa ganito. Teka, huwag. Kayong dalawa, kumalma kayo. Kumalma rin ako. Subuk. Bumalik ka rito. Woody, kontrolin mo ang estudyante mo. Ayos lang yan. May sumpa ako sa kanya, kahit saan siya pumunta. Alam ko lahat. Sabi nga nila, ang pinakadelikadong lugar. Ang pinakaligtas. Nitong mga araw, hinahanap nila ako araw-araw. Di nila akalain na nandito ako. Ang sarap. Subuke. Nahanap din kita. Tatakbo ka pa. Saan ka tatakbo? Ay, huwag.